updates sa Peace and Development Agenda at ang mga reintegration efforts para sa mga dating rebelde. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD. Yusek Alan, magandang tanghali po. Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Yusek, hingi po kami ng update sa pagpapatupad ng buong bansa mapayapa framework bilang pangunahing Peace and Development Agenda ng DSWD. Opo, sisimulan ko po sa ating mga kapatid na nasa Moro National Liberation Front. Nakahanda po kaming magbubukas ng panibagong yugto sa pamamagitan ng case management. Isa sa ilalim natin ang mga Moro National Liberation Front members sa case management upang patuloy natin silang mamonitor, patuloy natin silang masusubaybayan at patuloy natin silang pangangalagaan. Yan po ang sahanay po yan ng Moro National Liberation Front. At sahanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready at anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila ay nakahanda naman po kami. Dito naman po sa hanay ng pagsinaya natin ng isang turnover ceremony ng mga karagdagang 75 bahay o units ng Modified Shelter Assistance Units ay pupuntahan po namin ito ni Secretary Rex Gatchalian, kasama po si ASEC Irene. Pupuntahan po namin yan sa Wednesday. Well, Yusek Alan, paano naman po nakakatulong itong buong bansa mapayapa framework sa mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang peace programs ng ating pong pamahalaan, lalong-lalo na sa mga conflict-affected areas? Opo, palagi una-una po ay inuuna nating inahanda ang ating mga staff ng DSWD. Palagi po natin silang piniprepare, hinahanda sa mga anumang ibibigay sa atin ng ating national government. Kami po ay nakahanda palagi para sa lahat ng panahon upang ipatupad ang mga peace programs ng gobyerno sa ating mga kapatid na MNLF, kapatid na MILF at ang maging yung mga PNPA na nagbalik loob at sumuko at bibigyan ho natin sila ng panibagong buhay. Okay. Yusek, sa usapin naman po ng reintegration, ano po ang kasalukuyang estado ng Social Case Management Service na layon nga pong tulungan ang libo-libo dating mga rebelde na makabalik sa normal na pamumuhay? Opo, kasulukuyan po namin pinapabuti, pinapaganda at pinapaigting natin yung case management tool na ginagamit natin sa ating mga kapatid na MILF, MNLF at mga CPP-NPA. Pinapaganda po natin para tuloy-tuloy po ang ating programa sa kanila na kahit anuman po ang panahon ay mananatili sila sa hari ng gobyerno at magpapatuloy sila sa kanilang tuluyang pagbabago. Well, yes, Yusek Alan, maganda po nabanggit nyo yung doon sa case management. So, aside from that, of course, paano natin natitiyak na tuloy-tuloy yung suporta sa mga former rebels mula nga po sa kanilang pagsuko hanggang sa ganap na silang makabalik o ma-reintegrate sa kanila pong mga pamilya at komunidad? Opo, tuloy-tuloy po natin ang ating monitoring sa kanila, patuloy po ang ating pagkipag-ugnayan sa kanila from time to time at twice a year bumibisita po kami sa kanilang mga kampo at kinakamusta po namin sila kung kamusta na ang kanilang kasalukuyang kalagayan. That's the most visit that we can do is twice a year at ang iba naman dyan ay 3 beses isang taon. Depende po sa kaso na hinahawakan namin. Pero sa kabuuan ay patuloy po ang ating relationship sa kanila, patuloy po ang ating pag-ugnayan sa ating mga former rebels upang tuluyang sila magbago. Okay. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ano-ano po yung mga pangunahing tulong na ibinibigay ng DSWD sa mga dating rebelde at paano po natin natitiyak na magkakaroon sila ng maayos na hanap buhay tungo sa kanilang pagbabago? Siyempre, una-una pong binibigay natin sa kanila lahat ng mga tulong na available sa DSWD. Yan po ay ang aming pangunahing ginagawa sa kanila. Kung ano man po ang mga pangunahing tulong na kailangan nila na pwedeng maibigay ng DSWD, inibigay po namin.
Pero doon naman po sa mga ibang ahensya na labas ng DSWD, ay nire-refer po natin sila, tinutulungan po natin sila kagaya po ng TESDA, Department of Labor and Employment at DTI. Kami po ay nagre-refer sa kanila at marami na po sa kanila ang sumasailalim sa ngayon sa iba't ibang mga programa ng mga ahensyang ito at marami na po sa kanila nakikinabang. Yes. Yusek Alan, meron po bang mga challenges na kinakaharap sa reintegration ng mga dating rebelde? Lalo na po sa aspeto ng stigma, ng trabaho, at yung pong pagtanggap ng komunidad. Opo, marami pong challenges actually. Unang-una, yan po ang yung kanilang status sa kanilang buhay, yung kanilang lawak ng kanilang pinag-aralan. Kasi po, karamihan po ng ating mga trabaho at mga kakayanan sa pagtrabaho, kailangan nila ng mga high school graduate, college graduate, at yan naman po ay pinupunuan po natin sa pamamagitan natin sa pagtulong, sa pag-deliver sa kanila sa mga sa TESDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang makakuha sila ng angkop na trabaho na sapat sa kanilang kakayanan. Okay. Yusek, kumustahin din po namin yung inyong pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pong ahensya tulad ng sa AFP, sa PNP at sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak itong holistic o whole of nation approach pagdating po dito sa reintegration process. Sa bahagi na yan, napakainam po ng ating relationship sa mga government agencies, iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa pangunguna po ng Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police. Tayo po ay nakipag-ugnayan sa kanila, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng ating mga rebel returnees. Kung ano man po mga pangangailangan nila na kaya nilang maibigay, ay binibigay nila agad at maganda po ang ating relationship sa kanila. Ganon din po ang ating relationship sa ibang mga ahensya ng gobyerno ay patuloy po ang ating pag-ugnayan at kung kayang ibigay ng mga government agencies ay binibigay nila agad. Ngayon kung hindi naman ay ginagawa natin ito ng paraan para po maibigay natin sa kanila ng sufficiente. Yes. Yusek Alan, going back to the assistance being extended by DSWD and other government agencies, meron po ba tayong long-term monitoring or follow-up system upang masigurong sustainable yung pagbabagong buhay ng mga dating rebelde? Opo, ASEC, at yan po ang ating sa mga tinututukan ngayon dahil kinakailangan sa isang taon ay masakop muli o masakop palagi ang budget ng case managers natin sa DSWD. Kailangan sumailalim sa mga case management ang ating mga rebel returnees. Kailangan masustain natin yung case management system natin na ginagawa natin sa kanila. O kaya patuloy nating tinutuloy-tuloy yung case management natin, lalo-lalo na yung pagbibigay natin ng mga budget at iba pang mga kailangan ng ating mga case managers. Okay. Yusek, sa ngayon po, ano-ano po yung mga bagong hakbang o inisyatibo ng DSWD para po higit pang mapalakas ang peace building at reintegration programs dito sa ating bansa? Sa darating na linggo o sa May 19 o 18 ay pupunta po si Secretary Rex upang mamahagi, kasama din yata si Ate Karen doon, mamahagi kami ng mga tulong sa ating mga kapatid na dating member ng Abu Sayyaf Group. Sila po ay nasa 105 na mga dating ASG members at tutulungan po natin sila. At in fact, sana po ay makarating din ng Pangulo para maibigay natin iba pang mga tulong. Yan po ang isa sa mga monitoring at tuloy-tuloy na pag-asikaso natin sa ating mga dating member ng former rebels. Yes, and Yusek Alan, maraming salamat po sa mga impormasyon na ipinamahagi nyo ngayong tanghali. Mensahe na lamang po para sa ating pong mga kababayan para mas lalo pa pong maunawaan ang buong bansa mapayapa framework. Well, una-una nagpapasalamat po tayo sa ating mga kawani ng ating government agencies na talagang
tumutulong at nakikiisa sa DSWD upang ibigay natin ang lahat ng mga tulong na ibigay nating gobyerno. Ako po ay nagpapasalamat sa mga government agencies na ito. At ako po ay nananawagan po sa ating mga kababayan na sana po ay tuloy po ang inyong suporta sa amin sa anumang pamamaraan nito at pagpatuloy ho namin ang tulong natin sa ating mga dating member ng Rebel. And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD.